Sir, ang daming yumayaman sa pagtatayo ng relihiyon. Pero yung mga miyembro, hirap na hirap pa rin. Tingin mo, pananampalataya pa ba yan o negosyo na? Huwag na tayo maglokohan. Magkaiba ang pananampalataya sa pang-uuto. Ang pinakamagandang negosyo sa Pinas, di Jollibee, mall o real estate. Ang totoo, relihiyon. Bakit ka mo? Una, tax-free. Wala kang babayarang buwis sa gobyerno. Pangalawa, product cost ay zero. Wala kang puhunan na produkto. Ang puhunan mo lang laway at galing mambola. Pangangatlo, at eto ang matindi, ang customer mo, yung miyembro na required magbayad linggo-linggo. Tawag dyan, ikapo o love offering. Pero sa ibang sekta, kapag wala kang binigay na envelope, kokonsensyahin ka. Sasabihin sa'yo, ninanakawan mo ang Diyos. Aba, matindi. Ang Diyos na may-ari ng buong universe, na lumikha ng ginto at diamante, nananakawan ng barya mo? O baka naman si pastor ang ninanakawan mo ng panggasolina sa sports car niya? Sasabihin nila sa'yo na pag nagbigay ka ng pera sa Diyos, yayaman ka. Pero ang totoo, sila lang ang yumayaman gamit ang abuloy ng mga uto-uto. Tinatakot ang mahirap na mapupunta sa impyerno o mamalasin pag hindi nagbigay ng 10% ng sweldo. Napakalupit nito. Ang Diyos ay hindi mukhang pera. Ang tunay na ninanakawan ay ang pamilya ng miyembro na imbis na ipambili ng gatas at bigas, napunta pa sa lifestyle ng pastor. Ang mga miyembro naglalakad sa initan papunta sa sambahan habang ang leader hindi madapuan ng lamok sa aircon na opisina. Sir, depensa nila. Blessed lang daw talaga ang leader kaya mayaman. Masama bang maging mayaman kung lingkod ka ng Diyos? Walang masamang yumaman. Ang masama, yumaman ka gamit ang pera ng mahirap na naghahanap ng pag-asa. Ikumpara natin ha, yung founder, si Jesus. Anong suot? Sandalyas at simpleng damit. Anong sasakyan? Asno o donkey o kaya naglalakad? Saan nakatira? Wala kang sariling bahay, nakikitulog lang. Trabaho, karpintero. Tapos tignan mo yung mga franchise owner o yung mga leader ngayon. Anong suot? Designer shoot, Rolex watch. Anong sasakyan? Land Cruiser na bulletproof. Minsan may private jet pa. Saan nakatira? Sa mansion, sa exclusive village na bawal pumasok ang mahihirap na miyembro. Anyari, bakit yung founder simple pero yung representative daig pa ang King of Saudi Arabia? Scam yan. Ginawang checkbook ang Bible. Ang sabi, magbigay para pagpalain. Pero ang translation yan, magbigay ka para lalo akong pagpalain. Sir, pero bakit po ang dami pa rin naniniwala? Yung iba nag-uutang pa para lang may maibigay sa gawain. Kasi binebentahan nila ang tao ng false hope o maling pag-asa. Ito yung tinatawag na prosperity gospel. Sasabihin sa'yo, kapatid, magtanim ka ng buto, seed money. Pag nagbigay ka ng 1,000, ibabalik ni Lord sa'yo 10,000. Teka lang, investment scam ba to o simbahan? Ginagawa nilang kasino ang langit. Taya ka ng taya, umaasa kang mananalo ng jackpot na himala. Pero sa huli, ang house leader ang laging panalo at ikaw uuwi kang luhaan. Kung totoo na kaya nilang magpadami ng pera sa pamamagitan ng dasal at abuloy, bakit kailangan pa nilang humingi sa mahirap? Dapat sila ang magbigay. Kung blessed pala sila, bakit pati lola na nagtitinda ng sampagita, pipigain pa ng barya? Sobrang kapal. Sir, saan po napupunta ang billion-billion collection na tax-exempt o walang buwis? Sa pagpapatayo ng mall, hospital at school na pag-aari ng relihiyon pero may bayad at mahal naman maningil. Ang Sabi ng mga tanga, bobo, na makikitid ang utak ng mga taga-subaybay ho ni BP Inday Sara Lustay Duterte, pag nanalo raw siya sa 2028, ay magtago na raw kami. Mga bobo talaga to eh. Paano mananalo si BP Inday Sara Duterte? Bigyan ko kayo ng example ha. Kung kayo magkakatrabaho, bigla na lang ba kayo papasok sa kumpanya? Siyempre, pag pumasok kayo bigla sa kumpanya, magugulat yung mga katrabaho nyo doon. Yung mga manager, supervisor, o sino mang boss doon. Eh, isipin mo, bigla ka na lang pumasok, di ka naman nag-apply. Parang ganun yung kay BP Inday Sara Duterte, mga bobo talaga kayo. Ha? Paano mananalo ng pagka-presidente si BP Inday Sara Duterte sa 2028? Bago ba iboto ng taong bayan yan, ano muna-una bang gagawin? Di ba mag-a-apply muna sa COMELEC yan? Ha? Magpapasa ng mga requirements niya, ha? Para makakuha ng COC. O, alam niyo yung COC? Certificate of Candidacy. Ha? Bago kampanya yan at bago nyo iboto at bago manalo. So, paano mananalo yan sa 2028 ng pagka-presidente kung hindi na makakapag-file ng COC yan sa COMELEC sa 2028 dahil nga mai-impeach na. Alam nyo ba yung mai-impeach? Ha? Saksak nyo sa utak nyo to, ha? Ang mai-impeach, ang goal niyan, maaalis siya sa pagka-vice president niya.
at hindi niya na matutuloy yung pwesto niya hanggang 2028, mariremove na siya sa opisina niya. Pangalawa, hindi na siya makakatakbo ng kahit anong posisyon sa gobyerno hanggang sa pinakamababang binoboto ng tao. Kagawad, kapitan, SK chairman at kung ano-ano pa. Kahit presidente ng paluwagan, hindi natatanggapin. Hindi natatanggapin yan. So paano pa mananalo yan? Kahon na kahon na nga. Kahon na kahon. Obvious na obvious yung mga ginawa niyang pagnanakaw dyan sa OBP at DepEd. Paano pa mananalo yan? Kahon na kahon na. Saan kukuha yan ang mga ebidensya para mapasinungalingan yung mga pinaparatang sa kanya, ipinalik sa kanya impeachment case? Saan siya kukuha ng mga ebidensya? Hindi naman parang hindi naman parang katulad yan ang ginagawa niya na gumagawa ng press con, dakdak dito, dakdak doon. Ang puhunan, laway lang. Magpapa-interview sa mga vlogger, laway lang ang puhunan, magsasakayan lang sila. Nasa moment na siya ng buhay niya na kung saan kinakailangan magpakita na siya ng mga dokumento black and white, hindi puro laway ang puhunan. Saan niya kukunin yung dokumento na magpapatunay na wala siyang kasalanan? Kailangan doon niya kunin mismo sa COA yan, Commission on Audit. Na kung saan, Commission on Audit, COA mismo nagsasabi, nagkaroon ng pandarambong, ibalik niya yung mga pera. So saan niya kukunin? Kaya nga hindi nga umatin, wala nga siya ipapakita Mga bobo talaga kayo. Mai-impeach na yan, kahon na. Formality na lang ang ginagawa. Kaya nga second option nila, pinaplan B nila, si Barbie Baste Duterte. Sabagay, pampresidente naman si Baste. Itsura pa lang mukhang-mukha pa lang Katawang-katawan pa lang, pampresidente na diba? Presidente ng Union. Ayan guys, reaksyonan natin to no. Itong pangyayari dyan sa may Pasay ba yan sa NBI, sa building na yan, mapapansin nyo, itong si Jason sa ay hirap maglakad, no? Nahirapan siya, hinihingal. No, at may ginagamit siyang na yung para sa yung asma para sa hininga niya. So, inano niya muna sa bibig, ginamit niya muna yan. And then, papasok na sila dyan, makikita nyo, hindi niya na raw kaya maglakad, nahirapan na siya. Kaya nagpahinga muna sa upuan. Itong si Jason sa habang sinasamahan siya ng taga-GMA, reporter, no? At mga NBI. So, dyan sa building na yan, sa NBI. So, makikita nyo guys, hingal kabayo. So, diba? Ngayon, hindi siya makahinga. Gawa ng nararamdaman niya kasi ninenervous siya rito dahil walang piyansa yung kanyang kaso. No? Base doon sa sinasabi ng NBI, Director na si Mel Matibag. Yan guys, huwag nagsasakit-sakitan Pero kung makapanira sa kay BBM, sa gobyerno, abay wala sakit mayabang pa Yan ang napapala ng mga taong katulad niya. Diba? Yan guys, bahala na kayo magkomento dyan kung anong masasabi ninyo dyan kay Jason sa. Abangan na lang natin yung susunod na mga DDS vlogger din. Okay? Ang mga anak ko. Ang pamilya ko Gago!